Ayo, sige. Attorney? Okay, attorney, one more chance. Hindi, joke lang. Attorney, meron na po ba tayong balita? Totoo po ba to? Can we confirm na meron na nga pong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa? Ako, Angela, Manong Ted, pasensya, pero wala kami sa posisyon na magbigay ng impormasyon tungkol sa warrant, whether to confirm or deny it. Tanging ang ICC Masyado naman pa-intriga itong si masyadong pa-importante. Yan ang tawag ko dyan sa mga ganyang motherhood statement. Pa-importante statement. Nako, dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin itong interview nitong si Atty. Conti dito kay Manong Ted Filon. Nako, itong si Atty. Conti, kayong dalaw ni Boying napaghahalata ko na kayo. Todo depensa ka dito kay Boying Remulla dito sa video na to. Pero bago ang lahat ng yan, kumusta ho kayong lahat mga kababayan? Sana nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kumusta ho ang lahat? Sana wala hong nasaktan sa pananalasan itong bagyong Juan na to. Sa kinalalagyan ho natin, medyo maulan pa rin ho mga kababayan. Para dun sa mga kasama natin dito sa PH Update na nasa ibang bansa, patuloy nyo lang hong abisuhan ng inyong mga kamag-anak na mag-ingat. Makinig ho sa mga anunsyo sa radyo at television. Kung kailangan na lumikas, dapat na ho talagang lumikas. Huwag na ho nating hintayin lumaki ang tubig at tayo na ho magkusang umalis kung yung mga lugar natin alam naman natin nasa mabababang lugar. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong interview nitong si Atty. Conti. Pero bago ho pala yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Marami ho tayong natatanggap na mensahe na kung saan tinatanong ho tayo ng ating mga kasama dito sa PH Update kung paano daw ho sila makakapaghatid ng tulong doon sa mga kababayan natin sa Cebu. Una ho ito sa Cebu Kaya nag-chat ho tayo doon sa ating isang kaibigan dyan. Tinanong ho natin kung meron silang ang tawag dito, relief operation. No? Wala pa daw. Babalitaan na lang daw ho tayo kung kailan at ibibigay sa atin kung saan pwede magpadala ng tulong sa mga kababayan natin nasalanta sa Cebu. Ngayon mga kababayan, marami pa rin nung nagtatanong sa ating mga nakalipas na video kung saan pwedeng magpahatid ng tulong sa ating mga kababayang na bagyo. Ito mga kababayan, pwede nyo hong ipadala ang inyong mga donasyon dyan sa SMNI. Isa ho sa mga ikang organisasyon na pinagkakatiwalaan natin. Maliban sa Maisog, kasi sa Maisog ho talaga nag-aantay dyan. No? Sa mga gusto magpahatid ng tulong, isa ho yung Maisog na yan sa mga mapagkakatiwalaan pagdating sa kapirahan. Pangalawa na ho dyan, SMNI. Sigurado ho yan mga kababayan, makakarating ang inyong tulong sa mga kababayan nating nangangailangan ngayong mga panahon na to. I-post nyo lang ho yan at kung gusto nyo hong mag-donate, mag-send lang ho kayo dyan. Alam nyo ho dun sa mga malalaking TV station, ang yayaman ho ng mga yan. Tapos hindi pa ho natin malaman kung talaga bang nakakaabot, nakakadating yung ating mga tulong doon sa mga kababayan nating nangangailangan. Pero dito ho sa organisasyon na to, sigurado ho, pagdating sa kapirhan, mapagkakatiwalaan yung mga yan. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa, i-post nyo lang i-post nyo lang tapos screenshot nyo sa mga kababayan nating gustong magpahatid ng tulong, nandyan ho ang SMNI. Ito ho mga kababayan, rekta ho muna tayo dito sa dito kay Zaldico. Ito, matindi ho ito. Matindi ho ito. Ang may kasalanan ho pala sa lahat ng problemang kinahaharap natin ngayon, itong si Zaldico. Totoo lang Pagkatapos ho nilang nag-insert ng kung ano-ano, kumuha ng proyekto sa pamahalaan, mantakin nyo, inimbitahan pa ho pala niya ang mga bagyo, kaya ngayon nagdadatingan. Pambihira to talaga sa Zaldico na to, perwisyo sa bayan. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat na bagyo pumunta dito sa Bicol. Kasalanan ho pala talaga nitong si Zaldico. Siya ho ang nag-imbita. Hindi, pampakalma lang yan kasi medyo mabigat-bigat tong babanatan natin dito Si Atty. Conti. Ayaw ho talaga natin gawa na reaction video tong si Atty. Conti kasi konti lang utak niyan baka mahawa tayo kasi nakakahawa ho ang kontian ng utak. Diba? Ano ho yan notorious ho yan. Di natin malaman. Inano ka ba ni Tatay Digong? Uy, Atty. Conti, inano ka ba? Inano ka ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? O nakikinabang ka sa mga ginagawa mo na yan? Kasi ho yan advocacy.
ginawa na ho nilang advokasya ang paggalit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang walang kadahilanan. Ngayon nakikinabang ho sila doon sa mga malalaking individual na pagdating sa politika, makikinabang kung sakaling siraan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa na ho dyan, si Martin Romualdez. Kumusta ang funding natin, Atty. Conti? Kumusta? Kumusta ang funding natin? Diba? Okay pa ba funding natin? Kung okay pa, edi maganda para sa iyo, di ba? Pero parang kita ko parang tumamlay ka ngayon Yung sigasing mo dati nawala na. Yung pagsama-sama mo, pag bit mo doon sa mga witness laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Aling Sheila, di na namin nakikita. Anong nangyari? Kumusta ba ang funding? Eto, panoorin nun natin itong mga kababayan. Interview nitong si Atty. Conti dito kay Manong Ted Filon. Game! So, totoo po ba? Ayusin natin yung ating audio. Medyo naiipit lang yung kanyang audio. 1, 2, 3. Okay na tayo. Sige, attorney. Okay, attorney, one more chance. Hindi, joke lang. Attorney, meron na po ba tayong na balita? Totoo po ba to? Can we confirm na meron na nga pong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa? Angela, Manong Ted, pasensya pero wala kami sa posisyon na magbigay ng impormasyon tungkol sa warrant, whether to confirm or deny it. Tanging ang ICC. Masyado naman pa-intriga itong si masyadong pa-importante. Ang tawag ko dyan sa mga ganyang motherhood statement, pa-importante statement. Wala ho kami sa posisyon para maglabigay ng state. Madam, kaka-umpisa pa lang ng video natin, huwag mo akong papagurin, walang yaka. Huwag mo akong papagurin. Pwede ba yung mga tanong na pwedeng sagutin ng diretsahan? Kasi nagsalita na tagapagsalita ng ICC. Although pinaliwanag naman niya nitong si Atty. Trixie Cruzangel siya ang mga usapin kaugnay dyan sa paglalabas ng warrant ng ICC, confidential yan, hindi ilinalabas. Kaya yung maging yung tagapagsalita, wala din ho siya sa pwesto para sinasabi niya lang meron o wala. Pero behind the scene, kung meron tinatrabaho, hindi ho yan pinag-uusapan. O kung meron na ba, kasi confidential nga o ayaw munang sabihin, di ba? Mga mapanling lang yung mga taga-ICC na yan, di ba? Nakita niyo ang ginawa kay Tatay Digong. Ngayon, Madam, nagsalita ang tagapagsalita ng ICC. Sinabi nila, wala. Pwede mo sabihin nagsalita na hong tagapagsalita ng ICC. Masyado lang daw hong chismosa yan si Boying Remulla. Pero wala naman hong arrest warrant. Ganun naman. ICC o kaya yung Philippine government kung sakasakali ang pwedeng magkumpirma niyan. Kaya lang sa ngayon, hindi pa ina-upload ng ICC, if ever, ang public version ng sinasabing warrant of arrest. Oo. Sinabi ng ICC, wala Anong public version? Loko-loko ka talaga, Atty. Conti. Utak mo, kaganto. Sinabi ng tagapagsalita ng ICC, wala. Ngayon, hindi pa ina-upload. Meron ba o wala? Alam ko na. Ikaw siguro ang nagtip kay Boying Remulla. Walang yaka, pahamak ka. Hindi naman dapat sasabihin ni Boying Remulla yung ano na yan. Malamang sa malamang Yan si Atty. Conti ang nagchuchu dito kay Boying Remulla. Ombudsman. Meron ng warrant si Bato. Patawag lahat ng media. Si Boy Fresco. Media. Ako yung ina-anunsyo na meron ng ICC warrant si Bato de la Rosa. Maya nagsalita ICC. Wala akong warrant. Ayun. Kung ako dito kay Boying Remulla, kasuhan niya to Kasuhan niya itong alin na to, siya nagpahabang sa kanya Kaya kung ano naman, sabi namin, handa kami kung mag-i-issue na ng warrant of arrest. Kasi Handa? Ano, pulis? Ganon? Kinatawan ng ICC sa Pilipinas? Ganon? Handa? Wow, ha? Ikaw ang maglalagay sa posas dito kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang kamay? Handa, ganon? Pambihira para talaga. Sa amin, sa bahagi ng mga biktima, it's not a matter of... Biktima ka? Bibig sabihin, turugista ka din, gano'n? Biktima? Hindi, nagtatanong ako. Biktima? Sino ba? Biktima ka? Saan ang tama mo? Sa utak? If, but when a warrant of arrest will be issued again. Atty. Conti, please lang, kaaga-aga, wag mo akong paandaran, ha? Gusto ko muna mag-relax ngayon. Lunes, dapat lunes, malinis. Diba? Wag kang magkalat, please lang.
Napakasimple ng mga tanong, meron o wala. Kung saan-saan ka na umabot, kung meron, handa kayo. Sino ba kayo para maging handa kayo? Narinig nyo ba sinabi na yun? Sa bagay, di mapagkakatiwalaan itong si Tuta Soto, itong si Bersamin, wala mapagkakatiwalaan eh. Kahit na meron ng ilinabas na rules on extradition, ang Korte Suprema, hindi naman susundin yun eh. Yung isang eroplano lang yan ni Zaldico. Against Bato de la Rosa, the main implementer of the war on drugs. Ang mabastuso talaga nitong mga to. Kita niyo si Atty. Trixie Cruz Angeles. Di ba? Pagka-abogado ka, kami pagka-babalahurain namin, okay lang. Kung ikaw abogado, dapat yung standard sundin mo. Mga ordinaryong Pilipino gumagawa ng reaction video, okay lang yan. Tawagin kitang tambalus-lus, tawagin kitang merong saltik sa utak. Okay lang yun eh. Walang problema yun eh. Pero yung abogado, si Atty. Trixie, tignan niyo siyang magbanggit ng mga pangalan ng mga individual na merong posisyon sa pamahalaan. Kahit na yan si Trililing, tinatawag niyang former Senator Antonio Trillanes. Yeah, pero dahil nga itong si Atty. Conti, attorney ka ba? Gusto lang ho namin munang liwanagin na ang source po ng balita dito ay si Ombudsman Crispin Remulla. Ano po? Over the weekend, and ito po sabi ng DOJ ay subject to confirmation. Hindi na kinukumpirma ito. Ano po, para ho tayo klaro. O sige, so Attorney Conti kaninyo, kayo ho mismo hindi makapagkukumpirma kasi sa inyo pong source, kumbaga ang ICC mismo hindi naglalabas ng confirmation. Dun, kayo po ay umaasa lamang din sa ICC, kumbaga. Ay opo, kasi sila po yung maglalabas din talaga nitong warrant of arrest kung sakali. Tapos may factor pa kung classified as public yung dokumento. Matindi yung confidentiality dyan sa ICC dahil hindi pwedeng may nagli-leak. Kung classified ang dokumento, hindi pwedeng bigla na lang malalaman ng publiko. Nako, Boy Remulla, linalaglag ka na nitong si pambihira linalaglag ka na nitong si Atty. Conti. Confidential kasi, bakit mo linilik? Ito naman kasi si Boy Remulla, dapat katabi mo si Christy Pervin eh. Dapat katabi mo yung mga nila, yung mga galawan nila, puro intriga eh. Diba? Yan mga dapat katabi mo. Langya ka. Huwag ka kasi papreskon ng papreskon. Ganun lang naman kasimple yun. Huwag ka papreskon ng papreskon. Ginawa mong showbiz ang politika, hindi showbiz ang politika. Bakit kailangan ng classification or redactions? Dahil kung sakasakali, it will protect witnesses in the case or possible case, and will also protect the subject of the warrant of arrest himself. Pwede pong sa warrant kasi merong personal information tungkol dun sa tao. Kaya iyan po, bago ilabas sa publiko, hindi po tatanggalin muna or i-redact. Kaya abang din kami kung kailan ba sasabihin talaga. Pero sabi nga namin, baka mas maganda yung approach na secret pero may mahuhuli kaysa sa public, alam ng lahat pero wala namang nahuhuli. May ganun pong klase ng warrant of arrest na na-issue yung... Meron palang ganung klaseng warrant of arrest na issue ang ng ICC. Yung ating nag-freeze. internet connection. Pati ang internet connection, galit dito kay Atty. Conti kung ano-ano kasi pinagsasabi. Kay Atty. Conti. Pakiayos please. Pati yan, pati yung at kasing audio kanina ay kinakailangan habulin kaya po may ugong at humihingi kami ng pag-unawa po sa ating mga tagapakinig. Okay na bang ating linya? Kung sakasakali hindi pa, alright, meron po lamang din tayong follow-up para po sa Metro Manila. Ito pong sitwasyon ng mga pagbabaha kung meron man at kung saan po ang binabantayan po nila ngayon kung sakasakali po. At maliban dyan, of course, ang nakantabay po sa ating balikan si Attorney Cristina Conti. Attorney? Yan. Attorney Conti. Yes, magandang umaga. Pasensya na. Yes, sir. Yes, ma'am. I'm sorry. Opo. Mukha mong maton. Manong Ted, umamin ka. Mukha ba siyang maton sa personal? Di ko pa nakita yan eh. Mukha mong mananapak.
Sige, so attorney, you were saying po kanina kaninyo, naputol po tayo doon, yung ang issue nga ho dito, yung bang informasyon kung saan talaga manggagaling, ano ho, kasi nga ngayon dahil doon sa paglalabas po ng balitang ito over the weekend, ang dami kaagad pong mga kung ano-anong nanganak na istorya po dito, attorney. Oo nga eh. At kung babalikan ko po yung mismong interview ni Kabuts na Demonia, sabi niya, I have it on credible information ba? Kumbaga, may nagsabi sa kanya. Hindi na nakita niya yung warrant. Kaya... Ano daw, may nagsabi, hearsay na, chismis na naman. Ng Petrang Garapata. Posible pong meron, posible wala, kumbaga. Pero ang pinangahawakan niya ay hearsay information. Kung ano man, sabi namin, huwag na tayong mag-speculate pa kung may lalabas ba o wala. Kasi para sa amin, meron yan. Ang tanong na lang ay kailan. Kaya po, siguro, magandang pagkakataon. Meron yan, pero kailan? Pero ang importante dito, ang tanong ho pala dito, mapapadala pa sa dahig itong si Senator Bato. Naku, ano na ho yan mga kababayan, napakalaking, kumbaga napakalaking kabalbalan na yan. Bakit kanyo? Ang dami natin problema sa bagyo, ang dami natin problema sa baha, ang dami natin problema sa korupsyon. Ang nakukulong lang ho ay yung mga gumawa ng matino nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo. Di ba? Parang bakit ganun? Yung mga tao nagginawa lang ang kanilang trabaho para maprotektahan ang susunod na henerasyon. Sila yung mga pinagtatatapon sa ibang lugar, gaya itong si Tatay Digong pinadala dyan sa Dahig, Netherlands. Ay naman, merong banta dito kay Senator Bato na labasan siya ng warrant. Diba? Yung mga yung ginawa lang ho nila ang kanilang trabaho. At ang kanilang trabaho ay protektahan ang susunod na henerasyon. Protektahan sa kamandag nitong nakakabaliw na droga na to. Kung saan itong si Atty. Conti, talagang protektado niya yung mga, kung tawagin, biktima. Ano biktima? Anak ng toko, pagkatapos mong hinawakan yung illegal na kontrabando na yan, pagkatapos mong tinikman, biktima ka. Ano kasira ulo? Ay, nga pala, nasisira ang ulo ng mga gumagamit niyan. Ganun lang ho yung mga kababayan. Yung mga gumawa ng matino, napapakulong. Yung mga nagnakaw sa kaban ng sambayanan, ayun, nagre-relax. Doon sa Europa, sa Spain. Diba? Zaldico. O nagpapatayo ng mga mansyon. Guardiola. Napakayaman. Martin Romualdez. Diba? Yan eh. Yan dapat, sila ho dapat ang makakulong ngayong mga panahon na to. Hindi yung mga Duterte. Gira o. Pagkakataon ito na pag-usapan kapal ng mga yung moks nyo mechanic ng paghuli. Kaya maganda yung maganda po yung may reaction yung Senate, kailan nila ipapahuli after, wag daw sa loob ng Senado, nagsabi naman yung Executive Secretary, yung sinabi ni Soto na yun, ano na yun? Panis na yun. Ginawa nga taguan ng mga senador na may warrant yan eh. Di ba normal lang yun? Talagang meron tayong isang senador, hindi ko lang alam kung sino. Talagang nagtago siya dyan sa Senado, hindi talaga siya lumabas para hindi lamang siya maaresto. O pwede siyang arestuhin pagka lumabas siya. Pero yung mga ganong klaseng birada nitong si Tuta Soto, wala kwenta yun. Alam na sambayan ng Pilipino yun. Kahit ikaw konti, alam mo yun. Di pwedeng mag-aresto sa Senado. Di pwedeng mag-aresto sa House of Representatives. Di sila pwedeng arestuhin dyan sa mga bulwagan na yan. Common knowledge yan. Kumbaga, may malang itong si Soto para magmukhang may alam. Extradition namin. Kaya ngayon pa lang, medyo nagkakaroon na ng talastasan tungkol dyan. Para pag dumating na yung mismo, konti na lang yung tanong o konti na lang yung diskurso. Yun na nga. Kasi marami tayong Pero hindi tayo natatakot dyan. Kasi maging itong si Senator Bato de la Rosa, sinabi niya na walang problema dyan. Sige, ang tag dito. Walang problema yan. Nung Jed Attorney, no, unahin ko muna yung sinasabi po ninyo, yung paano yung magiging proseso na ang sabi po ninyo sa inyong pahayag sa inyong social media, ito po ay kung maaaresto siya ay maaring through surrender at hindi po extradition. Tama po? Paki-explain po yun sa amin, Attorney. Wala kasi yung extradition, di nagagana yung ginawa kay Tatay Digong. Di nagagana yun.
Gagana yun. Yun ay ayon dun sa mga batas. Ay, yung ginawa pala kay Tatay Digong, surrender din eh. Hinuli siya ng Philippine government at sinurrender siya sa ICC. Ganun yun eh. Tapos in-extradite. Ano ba? Paano ba? Ginulo na kasi ni Boying Remulla usapan eh. Simple lang, pagkahuli mo, dali mo sa local courts. Kaya natin pag-usapan doon yung mga problema niya. Yung ginawa ko, sinakay sa aeroplano, dinala sa The Hague, Netherlands, ang mga... Actually, dalawang batas sa crimes against humanity. So, dalawa lang naman yan, Rome Statute at saka RA 9851 ng Pilipinas. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga sa national agenda, ay dahil recently naglabas yung Supreme Court ng patakaran sa substance. Nag-connect ang mga tao, A and B, sabi na, yung extradition, para kay Bato. Palagi ko po hindi, dahil yung extradition rules na lumabas ay matagal na yung iniisip, matagal na yung sa plano. At nagkataon lang siguro yung timing. Pero kung ano man, ang extradition din ay tungkol sa pagpasa ng isang tao from one state to another. So, meron pong requesting country. At ang pinaka-konsepto po niyan, may foreign warrant, may foreign law. So, ng isang bansa. Pero hindi siya, dun pa lang hindi na katulad ng ICC. Dahil ang ICC po ay international law, international court. Magkaiba po yan dahil sa international court, tumali tayo dyan at kumbaga nagpasakop doon sa batas ng Rome Statute. Kumbaga basketball, sabi ko nga, NBA, foreign, foreign, entity. Foreign entity, foreign koponan, gano'n. At yung pong FIBA ay international at tumali tayo doon. Para medyo makuha, ginawa na ko niyang basketball, yung pagpapahirap sa mga tayo. Hindi pwedeng gawin. Para mas mabilis na maintindihan. Simple lang, walang jurisdiction dito ICC kahit ano pang sabihin mo. Hindi nila basta-basta pwedeng padala dapat doon si Tatay Digong. Meron tayong gumaganang korte, dapat dinala siya sa mga local courts. Ganon kasimple. Kaso talagang inabuso ng administrasyon na to ang kanilang kapangyarihan. Sinukuha nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga banyagang akala mo kung sino. Akala mo sila lang ang nakakaalam sa tama at hindi tamang gawin sa mundo. Di ba? Anak ng toko, ano kayo? Kayo mga Diyos? Ganon? Kasi sinabi nyo yan, dapat wag ganito, wag ganyan. Kahit na malunod kami sa illegal na droga dito sa bansa na to, okay lang, gano'n. Kagaya nangyayari ngayon. Di lang ko tayo lumalangoy sa baha, lumalangoy ko tayo sa illegal na droga. Sa totoo lang yung mga mapapayapang lugar nung panahon ni Tatay Digong, ngayong mga panahon na to, anak ng toko, magulo na ho, napakarami ng droga. Yung mga masalubong mo sa kalsada, kung hindi sira-sira ang ngipin, lunok ang panga. Di ba? Hindi naman tayo judgmental kasi ganun yung karakteristik ng mga nagdodroge di ba? Yung lunok yung panga, lunok yung itong pisngi, lunok ang pisngi, tapos puro sira-sira ang ngipin. Kasi yung ginagamit ko kasing panggawa doon, acid ng baterya. Di ba? Kaya pagka yan, sininghot mo yan o tinira mo yan, tama sa ngipin mo yan. Pagka tumama sa ngipin mo yan, malulusaw ho yung ngipin mo yan sa harap. Kaya yung merong sira-sira yung pinakapagitan ng ngipin sa harap. Malamang sa malamang, dinadaanan ho yun nung illegal substance, yung pulburonic something. Pagka inisingot nila, pagka sinisip-sip nila yun eh. Diba? Dumadaan ho sa ngipin-ngipin yun, nasisira. Ngayong mga panahon na to, tingin ho kayo sa kalsada, dyan sa Metro Manila, dyan sa yung mga probinsya, nagkalat ho ang ipinagbabawal na droga. Ngayon siguro nag-uulan, medyo maglalaylo yung mga yan. Pero wala hong ulan-ulan sa mga yan, mga adik yung mga yan eh. Kapag tinatawag Punta naman ho kayo sa Malacanang, ang trip naman ho nila doon, puro pulburon. Ika nga pang mayaman. Ang problema naman ng pulburon na yun, pag nasobrahan ka ron, baka maano ka naman, humiga ka na lang, yung mawalan ka na lang ng malay. Sugar yan, mag-spike yung sugar mo.
Naku, tagok ka dyan. Sinisila, pupunta tayo. Pero pag ang sinisila, tumatawag ng NBA, sino kayo? Kaya dadaan kumbaga ng CBA. Kaya yung extradition po, dadaan ng local court dapat. Opo. Sige, so kasi nga po yung po nangyari kay dating Pangulong Duterte, sa ngayon po na sitwasyon, ito ho ay ano lamang theoretical, sa sitwasyon po ni Senator Bato, hindi na pwedeng yun ang pagdaanan po na pamamaraan, yung bigla na lang siyang aarestuhin at isasakay ng eroplano. Yung pong arrest, yung process of arrest, medyo nasunod, may irregularity din sa proseso ni Duterte kung ayon sa Rome Statute. Naku, may irregularity pala eh. May irregularity. Ano ba talaga? Kakampi ka ng ICC? Pero ako, ayoko itang maging kakampi. Ayoko yung mga kakampi ng mga konti yung utak. Sa bagay, ano naman yun eh. No? Hindi naman iga nga common knowledge na yun na talagang mula doon sa pag-aresto, mula doon sa pag-serve ng warrant, hanggang doon sa paglapag sa kanya dyan sa Daig Netherlands, meron talagang problema. Pinagpili mo, takin nyo, wala kayong visa, lalapag kayo doon. Talagang pilit na pilit eh. Talagang marami ho silang pinagalaw na mga kamay para lamang madala dyan sa lugar na yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga assistant mo, wala pang tsinelas. Buti nga pinababa sila dyan sa dyan sa Netherlands, di ba? Wala pang tsinelas. Napakalamig sa apilitan. Diba? Hindi lang ho doon sa pag-arestong merong irregularidad. Puro irregular lahat ng ginawa nilang proseso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat po hinarap siya sa local court. Ito Yes. yung pinagtatanungan niya na Article 59 ng Rome Statute. Pero sa harap ng local court, ang tanong sa kanya ay similar dun sa tanong ng mga judges dun sa ICC nung initial appearance. Nalala niyo po yun, tinanong nga, anong birthday mo, anong pangalan mo, anong pangalan ng magulang mo, gano'n. 1, to determine identity. 2, to check if he's okay. Tinanong siya, actually, si Duterte nun, okay ka lang ba? May nangyari bang rights violation? Ano yung proseso ng pag-aresto? And then thirdly, sasabihan na, kung gusto mong mag-interim release, mag-apply, okay lang din. So they have to tell him about the remedy. That's all. Sa extradition kasi, kaya doon kami medyo nag-iisip pa, mas mahaba ang proseso kasi you have to prove the law. And that the law applies also to the Philippines, that it is a indictable offense. You can even question the jurisdiction in a way of the court. Doon sa proseso sa Rome Statute, wala na pong ganon. You can only question the jurisdiction of the ICC, kumbaga, in the ICC, not in a Philippine court. Opo. Sige po. So, siguro ho naman, ito po ay wala pang kumpirmasyon from ICC. So, siguro pag dumating na yung pakakataon, we will cross the bridge ika nga when we get there kapag po nandidiyan na yan. Kasi ang inyo pong sinasabi, attorney, hindi yan, di ba? Kung hindi yan, meron ba? Ang tanong lang dyan, kailan ba ito ilalabas? Kasi po, kayo na kasi siguro, attorney, na meron at meron lalabas na arrest warrant coming from ICC against the senator. Yes po, dahil tinuturing na siya o nakikita na siyang co-perpetrator. At mismo, Senator De La Rosa ang nagsabi na umamin, di ba, na nag-chismis. Pinadalahan ang hapon. Diba to? Umamin si Senator De La Rosa na parang ang may nag-email kasi hindi namin pinansin. Opo. So, nagkaroon kahit paano sa kanyang parte. Kaya nga ngayon ang paghihimok namin, mag-cooperate na lang po siya dun sa investigation bago pa ma-public or bago pa siya ma-issuehan kung sakasakali ng warrant para it shows the state and its part. Sige po. Kailan po ang simula naman po nito pong proseso po ni dating Pangulong Duterte, ito pong pagbabasa sa kanya, itong confirmation po of charges? Palagay ko po sa susunod na taon kung magkaroon niya ng fit to stand trial. Manungtid, ilagay ko lang yung timeline kasi yung 5 natanggap, kumbaga submitted sa resolution yung issue ng fitness to stand trial. Nakatanggap dapat ng ICC yung mga comments ng prosecution, defense, at saka ng victim. Kasi yung report ng mga doktor, ng mga experts, natanggap naman October 31. So ngayon, hawak ng judges at pagpapasyahan nila.
sabi nga nung isang dating judge, it could take them 2 weeks. Ngayon nga, mag-1 week na halos. So, maybe 2 weeks to decide. Ang problema, break ng ICC sa parang December 12 hanggang January 5. Kaya, ever, pagpasahan nila, sabi nila, yes, fit to stand trial, ang hearing, next year na. Opo. Kaya, sinilip ko yung huling yung huling ganyan, nag-decide ang judges. Ito na nga, example, sa EDA. Example, December 15 nilabas ang decision. Sinet ang susunod na hearing ng January 29. Opo. Kaya posibleng ganun kabilis, depende yan sa kung handa na tayo din sa confirmation of charges. Opo, okay. Sige, so mauna muna ho yung kung siya ba ay fit to stand trial. That's going to be the first decision. And then yung scheduling po noong pong desisyon kung talaga pang may basihan itong demandang ito. Ganun po yun, attorney, no? So yung pagbasa at pag-discuss yung sakdal. Opo. Medyo kakaiba sa ganun, may process pa, di ba? Pinabasahan niya na. Yung of charges, pagkakataon din sa kabila, sa defense, na i-contest pa yung charges. Opo. Confirmation of charges. Iba ito Confirmation of doon sa charges. pag-establish ng probable cause naman. Opo. Pero sa ngayon, Okay. sabi nga namin, nabaliktad ang proseso, yung sa warrant, meron ng quote-unquote probable cause or reasonable grounds to believe that he committed crimes against humanity. Okay, sige po. Attorney Conti, salamat sa inyo pong panahon at Ayun na nga mga kababayan, dito na una. Walang yung Atty. Conti na to. Pagkatapos niyan dinipensahan itong si Boying Remulla, gusto na niya mapadala sa Netherlands itong si Senator Bato de la Rosa. Pakawalan niya mo, madam. Sama na ugali mo, ha? Kanya ka, tumira ka na lang doon. Doon ka na lang, bilib ka diyan sa mga puting na yan. Sama mo pati yung mga biktima, doon na kayo. Yung mga drogista, dalhin nyo rin doon. Ay, nako, ang hirap po mga kababayan, sa totoo lang. Sino pa kaya magtatangka na pakialaman ng droga na to sa ating bansa? Si VP Sara, pag nagkataon, sa bagay, di na pala pwedeng gawin yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tayo umaasa sa mga susunod na magiging leader sa ating bansa na pagtuunan talaga ng pansin itong droga. Kasi pagka may droga, walang peace and order. Pagka walang peace and order, nako, napakatamlay ng ekonomiya. Yun na sigurado natin itong mga kababayan. Pagka walang peace and order, automatic po yun, merong korupsyon. Diba? Bakit hindi nyo nuhuli itong mga illegal na droga na to? Ibig sabihin yung ating law enforcement, involved din ho sila dito sa salot na droga na to. Diba? Kaya naman, para dito kay Atty. Conti, maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Bahala ka nga dyan. Ulit natin Pilipinas. Maraming salamat. Ingat. Ingat to, ingat.